Umabot na po sa 6 na naiulat na patay sa pinagsama-samang epekto ng bagyong Ferdy, Hener at Habagat ayon sa NDRRMC. Ramdamang malalakas na alon sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Saksi, si Bam Alegre. Napahiyaw ang mga pasahero ng hampasin ng malalakas na alon ang sinasakyan nilang fast craft kahapon. Dinig pati iyak ng bata. Wala pa sila noon sa kalahati ng biyahe na papunta ng Dumaguete. Dahil sa sungit ng panahon, nagpasya ang kapitan ng fast craft na bumalik na lang sa Bohol. Wala namang nasaktan. Malalakas na alon din ang sumira sa 18 bahay sa Gimbali, Iloilo. Ang ilan tuluyang bumigay. Apektado ang 22 pamilya. Pinaplano na ng barangay ang relokasyon ng mga nakatira sa ilang coastal area. Sa Pandan, Antique, isa ang naitalang nasawi matapos malunod umano. Sa Bacolod City, nasawi rin ang 4 na taong gulang na lalaki na nadulas at inanod umano sa sapa. I-evaluate kung nag-aana ba sila relocation site or not, no? Kaya nagdamo naman sila. But supposed to be ang ato na danger zones or ang ato na isment, wala balay. Mahigit 400 pamilya ang apektado ng mga pag-ulan sa lungsod. Kaya kay tinakataas ang tubig. Nagkadi ng tubig mo kagabi. Ay, lapaw na, lapit na gano'n sa balay namin, sa babaw. Gano'n ko ito, asasin daw ng amang balay. Nag-start man kami hatag sa mga prophylaxis sa mga evacuees naton nga nakaubog sa especially may mga pilas. Kadamo-damo, hindi na naman makakit pila nakabaksis, sir, amo na ubos mo. Patuloy naman ang paghahanap sa 14 anyos na lalaking inanod umano ng tubig sa Campomanes Bay sa Sipalay City noong Sabado. Nauna nang nasagip ang 3 pa niyang kasamahang lumalangoy noon sa dagat. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, wala pa noong Sabado pinagbawalan ng lumayag ang ilang sasakyang pandagat. Stranded tuloy ang aabot sa 400 pasahero sa Angasil Port. Kaninang umaga, pinayagan na makabiyahe ang ilang nasa Angasil at Santa Rosa Port. Pero nananatiling kanselado ang island hopping activity sa lungsod, pati biyahe ng mga barge papuntang Getafe, Bohol. Mula sa Punta Engaño at Cordova. Sa Boracay Island naman, binaha ang mga bahay, pati na ang palengke sa Barangay Katiklan. Sa kabila niya, patuloy pa rin ang pagdating ng mga turista. Dahil naman sa mataas na baha sa bayan ng Nabas, inilikas na ang ilang residente. Mabilis ding naipon ang baha sa Maynila, partikular na sa flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue. Gutter level naman ng tubig na namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chino Rosas Avenue at Pio Campo sa Makati. Mabilis ding naipon ng tubig sa Maysilo Circle sa Mandaluyong dahil sa malakas na ulan mula pa kagabi. Ang ilang pasahero tinulungan makatawid ng mga rescue volunteer gamit ang rescue boat. Lumusong sa baha ang ilang motorista sa sasakyan pero may mga piniling pahupain muna ang tubig. Baha hindi kami makatawid. Usually mabilis lang eh. Pero ngayon nabutan na kami nung buhos 2 beses na. Kaya wala. Tambay muna kami. Galing po kami ng simbahan, katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin, lakas na ng ulan. Hanggang umabot na po yung baha hanggang bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road. May mga basura rin nagpalutang-lutang. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.